Birthday ng kaopisina ni Joko sa Cubao. Katropa niya ito sa isang call center sa Estud. Bago magtapos ang kanilang shift ng Biyernes na iyon, ay nagyaya nga ito nang mag-inuman sila sa kanyang unit sa isang kondo sa Cubao. Kasama ang 5 pa nilang office mate, nagpasya silang pumunta sa unit nito pagkatapos ng kanilang shift. Alas 10:30 ng gabi ay lumabas na silang lahat sa office at nag-abang ng taxi na masasakyan. Samantalang si Joko naman ay inayang sumabay na ang kaibigan niyang may birthday sa kaniyang motor nang sa ganon ay mauuna sila sa unit at makapaghanda na ng mga iinumin at mga pulutan. Pagdating sa kondo, nagpark lamang sina Joko at hindi na umakyat sa unit. Sa halip ay nagtungo ang mga ito sa isang convenience store at namili ng mga alak, juice, chips at sigarilyo. Naging kagawian na sa kanilang grupo ang biglaang inuman sa kung sino man ang mayroong bakanting lugar. May birthday man o wala. Laging nagiinuman ang mga ito. Kaya naman kahit isang taon pa lamang nagtatrabaho si Joko sa Estud, pagkatapos nitong graduate ay tuwang-tuwa ito at nakahanap ang binata ng mga katropang kapareho niyang trip sa buhay. Nakakatuwa ring isipin na dahil malayo ang kaniyang inuuwian sa Cavite araw-araw, minsan ay pinapatuloy siya ng kanyang mga kaibigan sa mga unit o bahay ng mga ito. Kaya gano'n na lamang ang laki ng utang na loob ni Joko sa mga ito. Nagsisikap naman ang binata na makapag-ipon ng pera nang sa gano'n ay makakapagrenta na rin ito ng kahit maliit na kwarto lamang sa Maynila. Eksaktong nakapag-set up na sina Joko sa unit ng kaibigan nang dumating ang lahat ng katropang inimbitahan nila. Nakapagtimpla na ng juice sa pitsil, nakalatag na rin ng mga chips at mayroon pang ashtray para sa magyoyosi. Naka-on na rin ang Spotify ng may birthday na nakakonect pa sa may Bluetooth speaker. Dahil puro lalaki sila, wala silang ibang pinagkwentuhan kundi mga babae. Babae sa kusina at mga babae sa internet na naging viral. Kani-kanyang opinyon ng bawat isa sa kanila. Mayroong ayaw magpatalo at mayroon namang sumasang-ayon na lamang para wala ng gulo. Patalon-talon ng mga topic na kanilang pinagdidiskusyonan. Umabot sa mga sasakyan hanggang sa computer games at kung ano-ano pa. Maya-maya ay nagkwentuhan din sila tungkol sa mga krimeng nangyayari sa Pilipinas. Mayroong tungkol sa mga drug user at pusher. May tungkol sa mga kaso ng mga drivers laban sa mga traffic enforcers. Hanggang sa napagkasundo nilang 7 na manood ng mga episodes ni Raffy Tulfo sa internet. Ilang minuto rin silang nanood sa laptop na dala ng isang katropa nila hanggang sa may napindot itong isang video ng balita tungkol sa kaso ng mga babaeng nagpakamatay. Nakakalungkot ang mga ito dahil ang iba sa kanila ay minaltrato ng husto. Naisip ni Joko na napakasama talaga ng ibang tao. Isa pang video ang napindot nila at tungkol naman ito sa babaeng ginahasa sa kung saan saang parte lamang ng Maynila. Mayroon ding mga report galing sa probinsya na nakunan pa ng video ang mga bangkay sa mga bakanting lote o gilid ng kalsadang walang kabahay-bahay. Mayroon ding nadiskubre naman sa tabi ng mga puno sa gilid din ng kalsada. Tiniklop ng may birthday ang laptop at sinabi nitong tama na ang panonood ng mga ganoong klaseng video. Nag-request ito na puro masaya na lamang ang kailang pagkukwentuhan na agad namang sinang-ayunan ng lahat, lalo na si Joko. Agad itinaas nito ang hawak na baso at sinabing cheers. Itinaas rin naman ng mga kasama niyang kani-kanilang baso at sumagot ng cheers. Binati ng mga ito ang kaibigan nilang may birthday. Muntik nang naging emosyonal ang lahat ng mga sandaling iyon dahil puro pasasalamat ang mga binibigkas ng mga ito. Alas 2 na ng madaling araw nang matapos ang inuman ni Joko. Pagamat sanay ang binata sa inuman, aminado siyang medyo tinamaan siya ng konti sa ininom nilang iyon. Ilang sandali pa ay nagpaalam niya sa mga katropa para umuwi. Magmomotor pa kasi siya kaya mahirap nang umagahin dahil mas maraming sasakyan sa kalsada at traffic pa. Pinigilan siya ng mga kaibigan lalo na ng may birthday. Sinabi nitong sa unit na lamang muna si magpalipas ng gabi at bukas na lang ng tanghali umuwi. Sinang-ayunan naman ito ng lahat. Natakot ang mga ito para sa kanya dahil lasing na ito para mag-drive pa ng motor. Subalit hindi rin napigilan si Joko ng mga katropa niya. May pupuntahang binyag kasi ang binata ng Sabado ng umaga kaya kailangan talaga niyang umuwi sa Cavite. Walang nagawa ang mga kaibigan ito kundi ang payagan na siyang umuwi. Tahimik ang gabi nang magsimulang magpatakbo si Joko ng kanyang motorsiklo. Kaunti lamang ang mga sasakyang dumaraan sa harap ng condo building na iyon ng kanyang kaibigan.
Pagpasok niya sa EDSA, naging mas matuloy ang kanyang pagpapatakbo dahil walang masyadong sasakyan. Inisip ng binata na swerte siya ng araw na iyon dahil walang traffic. Dire-diretso ang naging takbo niya hanggang sa makarating siya sa tollgate. Pagkatapos magbayad ay tuloy-tuloy ulit ang kanyang takbo. Palabas na siya ng exit pa Cavite nang magsimulang makaramdam ang binata ng malamig na hangin. Parang puro yelo ang kapaligiran sa mga sandaling iyon dahil sa lamig. Hindi naging sapat ang suot na jacket ni Joko sa lamig na tumatagos hanggang sa kanyang buto. Siguro dahil ito sa maraming mahogany na nakatanim sa magkabilang gilid ng kalsada. Marahil sa kapal ng mga kahoy, nakagawa ito ng malamig na hangin. Nangangamba si Joko ng mga oras na iyon lalo pat walang masyadong bahay sa nasabing kalsada. Wala rin kahit isang sasakyan na kaniyang nakakasabay o nakakasalubong. Puro huni lamang ng kulignig ang kanyang naririnig. Patuloy ang matuling pagpapatakbo ni Joko. Animoy nasa horror movie siya ng mga sandaling iyon dahil sa kadiliman at kapal ng hamog. Tangi ang liwanag lamang ng kaniyang motor ang naging tanglaw niya. Sa lakas pa ng hangin tumatama sa kanyang helmet, kailangan talaga niyang maging maingat lalo pa at nakainom siya. Isang minuto bago mag-4 ng madaling araw, narating na ni Joko ang mahabang tulay ng Nagapi. Tulay na naghihiwalay sa bayan nila at sa isa pang bayan sa Cavite. Kalahating oras na lamang tatakbuhin ang kanyang motor at mararating na niya ang bahay nila sa bayan. Bantong ang nasabing tulay ng Nagapi. Marami raw kasing nagpakamatay rito noong unang panahon. Mayroong mga nagbigti sa gilid nito. Ang iba ay dahil sa depresyon, ang iba naman ay sa sama ng loob. Sa dulong bahagi rin ng tulay, mayroong isang malaking puno ng akasya. Sa itsura ng puno ay alam niyang napakatandaan nito. Mayabo ang mga sanga at dahon nito kaya hindi nasisinaga ng araw ang mga maliliit na puno sa ilalim nito. Dahan-dahan ang naging pagpapatakbo ni Joko. Una dahil mahamog talaga at hindi na halos maaninag ng ilaw ang kanyang motor ang daanan at pangalawa, laging sinasabi ng mga matatanda na laging magdahan-dahan sa tulay at huwag kalimutang magbusina. Ito'y para mabisuhan ng mga espiritong namamalagi roon na dadaan ka. Kumbaga nagpapaalam ka sa mga ito kaya sana ay hayaan kang makatawid ng ligtas. Nang malapit na ang binata sa dulo ng Nagapi Bridge, naaninag nito ang malaking puno ng akasya. Lalong lumabig ang hangin sumasalubong sa kanya habang papalapit siya sa puno ng akasya. Sa hindi niya mawaring dahilan, parang may kung anong misteryosong nakakakilabot ang bumabalot sa matandang punong iyon. Hindi niya alam kung bakit, pero kinilabutan siya. Unti-unting nanindig ang kanyang mga balahibo. Pinilisan ni Joko ang pagpapatakbo para makalampas na siya kagad sa tulay at sa malaking puno ng akasya. Eksaktong nasa tapat na ng puno si Joko nang maisipan niyang sulyapan ito. Gusto niyang kumpirmahin na wala namang misteryoso na sinasabing puno. Muntik na siyang masemplang nang makita niyang isang babaeng nakabigti sa mataas na puno ng akasya. Mahaba ang lubid nito mula sa mataas na sanga. Nakaputing damit ang babae at marahan itong umuuwi sa puno habang nakabigti ang leeg. Natatabunan rin ng makapal at maitim na buhok nito ang baling ng ulo. Mabuti na lamang at naagapan ni Joko ang pagdiretso niya sa isang taniman ng palay na punong-puno ng putik ng mga panahong iyon. Kahit napatigil siya sa pagdadrive ng kaniyang motor, hindi naman siya natumba. Inabot lamang ng malas ang binata dahil namatay ang makina ng motor niya. Natalanta itong padyakan ng motor para umandar ulit. Habang ginagawa iyon ng binata, rinig niya ang palakas na pag-ugoy ng babaeng nakabigti sa akasya. Nakakakilabot ang tunog ng lubid habang umuugoy ito. Hindi na rin lumingon ang binata. Natakot itong baka maputol ang lubid at bumagsak ang babae at tumakbo papunta sa kanya. Maya-maya pa ay napaandar na ni Joko ang motor. Pawisan na ang lalaki at sobrang takot at talanta. Takot na baka gawan siya ng masama ng babaeng nakabigti at takot dahil walang kahit na isang sasakyan na dumaraan sa mga oras na iyon. Wala rin siyang nakikitang kahit isang bahay na malapit na pwede niyang hingian ng tulong kung sakaling may masamang mangyari sa kanya. Agad niyang pinatakbo ang motor. Bago niya lisanin ang tapat ng akasya, napansin pa niyang natigil na ang pag-ugoy ng lubid. Pinagpawisan ng malapot si Joko at nawala na ang kanyang hilo at pagkalasing habang nagdadrive. Sabi ng ibang mga nakakatanda, kung makaka-experience ka daw ng ganito ay hayaan lamang daw at huwag pansinin ang kung anumang multo o maligno na nakita. Kusa lamang daw itong aalis at mawawala.
Kaya naman itinuloy ni Joko ang pagpapatakbo na parang walang nakita sa puno ng akasya. Maya-maya kinilabutan ng winata nang maramdamang bumigat ang kanyang motor. Halos mawala siya sa katinoan habang iniisip na posibleng umangkas sa likod niya ang babaeng nakabikti kanina. Nagpagewang-bewang ang kanyang motor sa isiping iyon. Hindi niya alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon at gagawin kung sakaling nasa likod nga ito. Nakiramdam siya at lalong pinagkawisan dahil nararamdam niyang parang may humihinga sa batok niya. Hingang napakalamig na animoy galing sa ilalim ng lupa. Hindi lang isang beses ang panghingang ito, kundi pa ulit-ulit. Alam niyang namumutla na siya pero tuloy pa rin ang kanyang pagpapatakbo. Parang kaunting takot na lamang ay mahihimatay na siya. Napasamo ng dasal ang binata sa isip. Nagdasal ito sa Diyos na iligtas siya sa kababalaghang nangyayari sa kanya ng gabing iyon. Patuloy pa rin ang paghinga sa likod niya. Ang mas nakakatakot pa ay nararamdaman niyang may mahahabang buhok na dumidikit sa kanyang leeg at braso. Napamura si Joko dahil dito. Nang hindi makatiis ang binata at para alamin kung mayroon niyang nakaangkas talaga sa motor niya, dahan-dahan siyang sumilip sa kanyang salamin ng motor. Nasemplang na lamang ito ng tuluyan at nawala ng malay nang makita sa salamin ng motor ang nangingitim ng mukha ng babae na mayroong